katay namin. Praise God, dahil wadya tayo lalamot, yaman lingkod at katawan, mangiter na dayo, tan pisa salamat at si katutan salamat, at sa kisimbaya ay pan asikaso at balang sinasakit si katayo na katawan. Amen. Mampikasiti pa, Heavenly Father, we come before you today with the humble hearts, O God. We are grateful for this opportunity, Lord, na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, O God, sa araw na ito para kami ay makatanggap, Panginoon, ng bagong kapayagan, Panginoon, buhat sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan, sa paggabay, O God, sa kalakasan at sa buhay na may dudulot ng iyong salita sa aming buhay, O God. Lord, despite of all, Panginoon, ang mga nangyayari sa aming kapaligiran, O God, teach us, O God, to fix our eyes on you, Jesus, O God, and stay rooted in your word. Alisin mo, Panginoon, ang sa aming puso ang anumang hadlang na umaagaw, Panginoon, ang aming atensyon para kami ay palayo sa iyong presensya, O Lord. Open our hearts and minds today, O God. Mangusap ka, Lord, sa bawat isa sa amin, O God, sa pamamagitan ng iyong salita. We align our thoughts, O God, our emotions, O God, and our spirit, O God, into your perfect will, O Lord. Hayaan mo, Panginoon, O God, na sa iyong salita, ang iyong salita, Panginoon, ang siyang magiging ilaw namin, O God, ang siyang magiging aming kalakasan at ang gabay, O Lord. Help us, O Holy Spirit, to walk in obedience, O God, and finish the race with faith, O God, and with perseverance, O God. Lord, let every word that I speak, O God, be led by your Holy Spirit today, O God, full of grace, power, and truth, O Lord. Father God, I stand to preach your word, O Lord. Let heaven back up every word, O God, that I speak, O God, so that lives will be transformed and changed, O God, and Jesus alone will be glorified, O God. And Lord, this place, O God, is fully covered the blood of the Lamb, O God. Ano man spirit of destruction, we conceal it, O God. We declare it null and void, and we bind it in the name of Jesus, O God. But only, Lord, your Holy Spirit is welcome in this place, O God, in every heart, O God, and every mind, O God, na sa bawat Panginoon makikinig, Panginoon, at makakarinig ng iyong salita, Lord. It will manifest in their lives, O God. Ang results nito, O God, Lord, name be glorified, O God. We ask, O you, O Lord, in the name of our Lord Jesus Christ, or the glory, honor, power, praises, and thanksgiving belongs only to Lord. This we ask and pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. So, magandang umaga po sa ating lahat. Ang topic natin ngayon ay wala pa. Stay focused. In general definition, ang ibig sabihin ng stay focused, to keep one's attention, energy, and effort directed toward a goal or task without being distracted. It is the ability to remain steady, disciplined, and consistent in the midst of interruptions or challenges. In a simple words, ang ibig sabihin nito, not letting distractions pull you away from what you truly matters. Yun ang general definition ng stay focused. But in a biblical definition or in a spiritual definition, to stay focused means to fix your eyes on Jesus and His Word as your guide in life. To remain steadfast in faith and obedience, resisting distractions from sin, fear, or worldly pressures. To continually pursue God's purpose without wavering. In biblical terms, ibig sabihin nito, keeping your heart, your mind, and your eyes fixed only on Christ and His promises. No matter what are the disturbances, what are the disasters, what the storms you are about to face or facing right now. Ito po yung sinasabi ng stay focused. Nakatuon yung ating mata sa isang direksyon. At kanino yun? Sa ating Panginoong Hesus at sa Kanyang mga pangako at sa Kanyang salita. Life is full of yung buhay natin puno ng distractions yan. Sa araw-araw, maraming mga distractions sa buhay natin. May mga sagabal, may mga pang-agaw ng ating attentions, may mga bagay na naglilihis sa atin sa
sa ating atensyon, sa ating purpose, sa ating goal, nang sa gayon para mapalapit tayo kay Lord. Para sa kalooban ni Lord ay magawa natin maraming mga distractions yun. And kabilang na dito yung mga worries natin, yung mga alalahanin natin, mga problema natin, mga pagsubok, mga struggles na araw-araw nating kinakaharap. Meron din yung mga kalamidad, mga trahedya, ang mga tukso, maging yung mga tagumpay, nagiging distractions din yan. Maging yung mga failures natin, yung mga kasubukan na akala natin failures tayo, nagiging distractions din yang ng buhay. Isa rin na nagiging distractions na ginagawa ng kaaway is yung taktika at yung kasinungalingan ng kaaway na ang main purpose niya ay i-distract tayo sa ating focus para i-focus ang ating attention, ang ating puso, ang ating buhay kay Jesus. Pero ang pinaka-goal ng ating Panginoong Hesus is to finish well. Matapos natin yung ibinigay sa atin na purpose ni Lord sa buhay natin. Kaya anong kailangan natin? Ituon natin ang ating mata sa ating one and only Savior, which is the finisher of our faith, which is the Lord Jesus Christ. At huwag tayong magpa-apekto o magpadala sa mga bagay na umaagaw ng ating atensyon at ng ating pananampalataya. So, ano ang dapat natin gawin? Stay focused saan? On the Word. Bakit on the Word? Kasi sabi niya dito sa Joshua 1:8, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous and you will have good success." Hindi lang niya sinabi na success, good success. And sabi niya sa Hebrews 12:2, "Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith." Siya daw yung ang pananampalatayan, siya nag-umpisa at siya din ang katapusan kay Jesus. And anong sabi niya? Sa John 1:1, "In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God." The Word itself is God. So, how to stay focused? So, paano tayo magkakaroon ng stay focused on the Word? Number 1 is prioritize the Word. Make it your daily bread. Sabi niya sa Matthew 4:4, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." If you can't escape meals for your body, don't escape the word for your soul. Bakit? Gaya ng katawan natin, di ba sa pang-araw-araw, kailangan nating pakainin ang ating katawan para tayo ay mabuhay, para tayo ay maging malakas, para ganun din ang ating kaluluwa. Kailangan din nating pakainin ito ng pagkain ng ating kaluluwa para ang ating kaluluwa ay maging malakas din. Anong ipapakain natin? The Word of God. The Word of God is not optional. The Word of God is not optional. It's an spiritual food. So, hindi lang kung nagbabasa tayo ng Bible, hindi lang nakasulat sa Bible, kundi ito ang buhay, ito ang lakas, at ito ang kapangyarihan para sa ating spiritual na pamumuhay. So, anong application nito? We have set a fixed time daily to read the Word, morning, evening, or both. Consistency builds a spiritual strength. Start with prayer. Ask the Holy Spirit to open your eyes and help you understand. Sabi nga niya doon sa Psalms 119:18, "Open my eyes that I may see wonderful things in your law." So pwede mong sabihin kay Lord, "Lord, open my eyes, Lord, so that I may see wonderful things in your law, in your word, O God, sa salita mo na binabasa ko ngayon." So, mayroon lang akong i-share. Nung dinisire ko sa puso ko, Lord, sabi ko, gusto ko, Panginoon, na magkaroon ng mag-meditate ng yung salita. Sa umaga kasi, di ba pag tayong mga nag-work, rush na sa umaga. So sabi ko, Lord, pwede bang gisingin mo ako between 1 o'clock hanggang 3 o'clock or 4 o'clock? So truly, magmula nung August, nagigising ako ng 1 o'clock, nagbabasa ako. Ang unang binasa ko is Revelation. Lord, natatakot ako mambasa na Revelation. Pero katawan, sabi mo, Panginoon, Lord, your word, O God, may revelation ka dito sa book of Revelation. So nung binasa ko nga yun, first chapter, second chapter, third chapter, tapos nung up to the next day,
hanggang nabasa ko yung buo, Lord, sabi ko, in my first time na nabasa ko yung buong Revelation, the book of Revelation, sabi ko, Lord, ganito pala, sa umpisa, yung makikita mo sa mga word ni Lord, i-open niya yung mind mo, sasabihin niya kung ano yung mga mangyayari. So nakakatakot yung mga mangyayari. Pero nandun din kung ano yung dapat na gawin mo na instruction ni Lord and yung mga promise niya na gagawin niya para kahit na may katakot-takot na mga mangyayari, nandun pa rin yung promise ni Lord, yung magagandang pangako niya na gagawin niya sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. So, ayun. Number 2 is how to stay focused on the Word of God. Number one is prioritize the Word. Number 2 is meditate on the Word. Meditation makes the Word sink deep and bear fruit. In Joshua 9:8, nabasa natin kanina na the book of the law, ito yung nagbibigay sa atin ng success sa buhay natin. And reading without meditation is like eating without chewing. So naranasan nyo na bang kumain na amunin yung tampol? Diba? Parang hindi nyo nalalasahan, hindi nyo nafe-feel yung kumain. So, pag nagbabasa ka lang, hindi ka nag-meditate ng word, para mo lang binabasa, para ka lang nagbabasa ng comics, ng story. Pero the moment na sabihin mo kay Lord, Lord, as I open this book, O Lord, hayaan mo, Panginoon, ang yung Holy Spirit, ang siyang maggabay sa akin, ang siyang tumulong sa akin para maintindihan ko. So, paano ba tayo mag-meditate ng Word of God? Sinasabi natin, mag-meditate, meditate, meditate. How are we going to meditate the Word of God? Number 1, read the Word slowly and attentively. So, don't rush, huwag kang magmadali. Kaya nga, mag-fix ka ng oras. Kung sabi mo, Lord, sa madaling araw, 1 o'clock or 2 o'clock, gigisingin ka ni Lord kung ano yung dinidesire ng puso mo. So, don't rush para tapusin mo yung chapter agad. Kasi pag sa araw, yung malapit ka nang pumasok sa trabaho o may ginagawa ka, magra-rush ka na para mag-comply ka lang na nakabasa ka ng salita ng Lord. Pero hindi yun. Read the Word of God and don't rush to read it fast. But read the verse passively, slowly, carefully, and repeatedly. Kung hindi mo maintindihan, it must be repeated para mag-sink in sa utak mo, mag-sink in sa puso mo. And tip, read it aloud. Read it out loud. It helps focus and brings the word alive. Kung doon mo binabasa naririnig mo mismo na binabasa mo yung salita ng Lord, ikaw mismo na nakakarinig, magsisink in yun, madaling magsink in sa kaisipan mo, sa puso mo. Amen. And second, how to meditate the Word, personalize the Scripture. Paano yun? Replace general words with your name. Halimbawa, itong Jeremiah chapter 2, verse 3. Israel, you belong to me alone. You are my secret possession. I send suffering and disaster on everyone who hurt you. I, the Lord, have spoken. So, sabihin mo yung pangalan mo doon. Father God, thank you for your word to me in Jeremiah 2:3. So you said, Lord, that I, sabihin mo yung pangalan mo, Virgie, belong to you alone. I am your secret possession. You will send suffering and disaster on everyone who hurt me. You, the Lord, have spoken. I claim it, I receive it, I believe it, O God. So shall it be in Jesus' name. Amen and amen. So in that way, you are claiming the Word of God. Pinipersonalize mo yung salita ni Lord para sa iyo yun. Amen. This makes the Word intimate and personal. Next is how to meditate the Word of God. Picture the Word. Use your imagination. Halimbawa, visualize the scene. Kung ano yung binabasa mo, i-visualize mo. In Psalms 119:97, oh, how I love your law. It is my meditation all day, sabi ni Psalmista David. So, ang example nito is yung sa Mark 4:39. Makikita natin doon na noong during the time of si Jesus, pinahinto niya yung malakas na bagyo.
doon sa Mark 4:39, Jesus calms the storm. And he arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. Imagine you are in the boat with the disciples. So habang binabasa mo, imaginein mo, ikaw mismo nandoon sa bangka nakasakay kasama ng mga disipulo. So nakikita mo ang malaking alon na papunta doon sa bangka na sinasakyan mo. Naririnig mo yung malakas na hangin at sigaw ng mga kasama mo sa bangka. Ramdam mo yung malamig na tubig na dumadampi sa mukha mo, sa katawan mo. Naamoy mo yung dagat. And then, bumibilis ang tibok ng iyong puso. Bakit? Dahil imaginein mo, i-visualize mo na ikaw yun mismo yung nasa bangka. Then, nung puso mo, unti-unting nalalamon ng takot. Unti-unting natatakot ka, tapos unti-unting kinakabahan ka. Pero ngayon, sinabi ni Jesus, isipin mo, tumayo si Jesus sa bangka. Tapos sabi niya, peace, tumahimik ka. Sabi niya doon, inutusan niya yung hangin, inutusan niya yung alon na tumahimik ka, peace, be calm. And ikaw, namangha ka, narinig mo mismo sa iyong tenga na tumigil yung alon, nakita mo, na-visualize mo na tumigil yung hangin, kumalma yung alon. Then yung takot na nararamdaman mo, napalitan ng kapayapaan, napalitan ng pagkamanha at pasasalamat. So ganun din tayo. Kung ano man ang pinagdadaanan mo at kung inilagay ka ni Lord, dinala ka ni Lord doon sa salita niya, it is because that word is for you. Habang minimeditate mo, isipin mo kung ano man yung bagyo na pinagdadaanan mo ng pamilya mo, kung ano mang aspeto ng buhay mo, alalahanin mo yung takot, yung mga alalahanin mo, yung mga problema, yung mga struggles mo, ano man yan. Tapos biglang sabi ni Jesus sa'yo, sabi ng Jesus sa problema mo, hinto, tumigil ka, tumahimik ka. Then, that storm in your life, calm down. Sa puso mo, yung walang kapayapaan, nagkaroon ng kapayapaan. Bakit? Dahil ikaw mismo is na-visualize mo, no, ikaw mismo, yung pinagsasabihan ni Jesus doon sa senaryo na nangyayari sa Biblia. Amen. Doon sa binabasa mo. Kaya, yun ang pag-meditate ng salita ng Lord. And the last is how to meditate the Word of God is pray the Word. So, sabi mo, Panginoong Hesus, salamat po Lord dahil ginawa mo sa dagat at ang pinatahimik mo ang bagyo, naniniwala akong kaya mo ding patahimikin, Panginoon, ang bagyo sa buhay ko, sa pamilya ko, sa anumang aspeto ng aking buhay. Ang di marelate na kapayapaan mo, O Diyos, ang siyang mag-iingat sa aking puso at isipan na siya, Panginoon, ang magbibigay sa akin ng kapayapaan sa pamilya ko, sa trabaho ko, sa sitwasyon na meron ako. Lord, salamat, ikaw ang aking tagapagligtas, ikaw ang aking tagapagtanggol at ikaw ang aking kapayapaan. So ganun po ang pagmimeditate ng salita ng Lord. Hindi mo lang basta binabasa, kundi isa puso mo at i-visualize mo na ikaw yung kausap ni Lord doon sa character ng Bible. Amen. Let your mind live inside the story until the truth becomes vivid or clear. Amen. And the third is, ang una kanina, how to stay focused is prioritize the Word, meditate on the Word, and the third is obey the Word. Do what it says. In James 1:22, do not deceive yourselves just by listening to His Word. Instead, put it in practice. Focus is maintained when you practice what you read. Obedience unlocks the revelation. When you act on the Word, it becomes alive in your daily walk. Example nito, may situation ka. Sabi niya doon, you are overwhelmed by the worries, dumadaan ka, nasa gitna ka ng mga alalahanin, mga problema, financial lack, fear of the future, fear of the unknown, may kinatatakutan ka na hindi mo alam. It feels the storm is in your heart. Pero ang hearer, yung tagapakinig only, alam niya yung versikulo na Mark 4:39. Peace, sabi niya, be still. But you continue to panic, you continue to complain, you continue to let the fear control you. So yun ang hearer, naririnig lang niya. Pero the doer of the word, instead of giving it to fear, imbis na matakot siya, ito ang sasabihin niya, he will pray with faith. Lord, you are in control of this situation. Then, he's speaking the word, like Jesus said, peace,
be still over my mind, over my family, over my finances, over my situation. And you will rest in His promises. Magkakaroon ka ng kapayapaan na choosing to God trust than your situation. And ano ang magiging resulta? Just like the sea obeyed Jesus' command, your heart becomes calm, your mind clears, and your sense God's presence, peace guarding you. So, magkakaroon ka ng kapayapaan. Bakit? Dahil nilakaran mo, hindi mo lang narinig, kundi naniwala ka doon sa pangako ng Diyos sa nabinigay niya sa iyo. Amen. The storm calmed when Jesus acted on the word. Sa parehong paraan, titigil din ang bagyo sa iyong buhay kung hindi mo lang ito alam, na basta alam kundi ito ay lalakaran mo at isa sa pamuhay mo ito sa pamamagitan ng panalangin, pagdideklara at pagtitiwala sa Diyos. Amen. Amen. And next is yung una, how to stay focused on the Lord, on the Word, prioritize the Word, meditate on the Word, obey the Word, and fourth, depend on the Holy Spirit. He keeps us focused. In John 14:26, the Holy Spirit will teach you all the things and remind you of everything I have said to you. The Holy Spirit is our helper. Siya ang nagbibigay linaw kapag magulo na ang ating kaisipan. Kung hindi mo alam ang gagawin mo, siya ang nagga-guide pabalik sa salita ng Diyos. The Holy Spirit reminds us of the Word. Kapag dumadaan tayo sa mga problema, sa mga bagay na hindi natin maintindihan, bigla mong maalala yung tamang verse. Bakit? Hindi dahil memorize mo ito, dahil alam mo ito, dahil ito ay ipinaalala sa iyo ng Banal na Espiritu. And the Holy Spirit protects our focus. Maraming distraction. May pera, may tagumpay, may failure, mayroong social media, may mga temptations. Iba-iba ang distractions na nakapaligid sa atin. Pero kapag ang Holy Spirit ay nandyan sa'yo, kinakabig ka niya, sabi niya, anak, balik ka sa salita ko. Dito ka tumingin sa salita, sa mga pangako niya, wag sa iyong kalakasan, wag sa iyong mga resources, wag sa iyong kung anong meron ka, wag sa abilidad mo, wag kang tumingin kung ano yung bagay na maiko-contribute mo o yung nasa sayo, bagkos sa akin ka depende, sabi ng Banal na Espiritu. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay siyang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Sabi nga sa Zechariah 4:6-7, you will succeed not by your might nor by your power, but by the power of the Holy Spirit. So, praise God, dahil ang Holy Spirit ay nandyan para tayo ay magtagumpay sa anumang laban na meron tayo. Siya ang nag-guide para hindi tayo mawala sa tamang landas at tamang focus. Amen. Amen. The Holy Spirit is our teacher. So, siya ang nagtuturo sa atin kung paano natin maintindihan yung binabasa natin, kung paano natin maintindihan yung revelation, yung word ni Lord, para magkaroon tayo ng kapahayagan sa salita ni Lord. Upang maunawaan natin ng lubos, hindi lang tayo nagbabasa ng salita niya, kundi ang Holy Spirit ang nagre-reveal sa atin kung ano yung dapat na i-reveal niya sa atin. Kahit simple lang na verse ito, mararamdaman natin, ito pala yung Lord, yung salita mo sa akin. So, the Holy Spirit is our teacher. The Holy Spirit is like a spotlight, sabi nga niya. So, isipin mo, nasa isang lugar na madilim ka. Maraming bagay na nakapaligid sa'yo. Madilim sa kapaligiran mo, pero saan ka tumitingin? Di ba doon sa spotlight, kung saan nandoon ang liwanag? Ganun ang Holy Spirit. Siya ang nagfo-focus ng spotlight ng salita ng Diyos para hindi ka mawala sa dilim. Bakit? Dahil kung hindi ka nakafocus sa spotlight, maaari kang lumihis ng daan at kapahamakan pala ang daan, ang end road noon. Maaari ka ding maligaw dahil maling direction ang pinili mo. Kung wala ang spotlight ng Holy Spirit, maaari kang madapa at masugatan. Bakit? Dahil wala kang liwanag na nag-guide sa'yo. Maaari ka ding pumili ng maling tao o maling desisyon. Bakit? Dahil hindi malinaw ang
daan dinadaanan mo. Maaari ka ling maloko ng kaaway. Bakit? Madisib ng kaaway. Bakit? Dahil wala kang paalala mula sa banal na Espiritu buhat sa salita ng Diyos. At maaari ka ding maging alipin ng takot o ng tukso o ng kasalanan. Bakit? Dahil walang kapangyarihan ang banal na Espiritu para magpaalala sa iyo dahil sa salita ng Diyos. So, importante po at makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen po ba? Dahil sabi niya, the Word of God is alive and active, living and powerful. Sabi niya, makapangyarihan ang salita ng Diyos. So, hindi lang basta salita, hindi lang basta word. Bakit? The Word of God is alive and active. May kapangyarihan na magbigay buhay ang salita ng Diyos. Pero, dahil nandyan ang banal na Espiritu, malinaw nating nakikita ang ating daan, malinaw nating nakakaiwas tayo sa kapahamakan at nakakalakad tayo ng may kapanatagan dahil may spotlight tayo. Amen. The Holy Spirit is our spotlight. Next is how to stay focused on the Word. Yung number 1 natin, prioritize the Word. Number 2, meditate on the Word. 3, obey the Word. Number 4, depend on the Holy Spirit. And last but not the least, pray the Word and declare it. So makikita natin, ano bang pagkakaiba ng pray the Word and declaring the Word? So ito po yun. Praying the Word, ang pananalangin gamit ng salita ay pagbabalik ng pangako ng Diyos sa Kanya. Whereas the declaring the Word, ito ay pagdideklara, ito ay pagsasalita ng salita ng Diyos ng may pananampalataya. So ikaw, sinasalita mo yung salita ni Diyos, ang salita ng Diyos sa buhay mo. So when you are praying the Word, you talk to God using His Word as your basis. May basihan ka na nananalangin sa Panginoon. While declaring the Word, you speak God's Word over your life, over your situation, over your enemy. So, if you are praying the Word, you are communing with God and bringing His promises back to Him. Ibinabalik mo yung pangako ni Lord. While declaring the Word, you are confessing and proclaiming what God has already said. Kung ano man yung sinabi na ni Lord, dinideklara mo, kinukonfess mo yun sa buhay mo. So, to ask, praying the Word is to ask, thank, and claim what God promised through His Word. While declaring is to align your word with God's Word with authority and release faith. May authority ka na hindi mo lang sinasabi yung word ni Lord, but dinideklara mo with authority yung word ni Lord. So, ang sample nito is praying the Word. Lord, salamat sa kagalingan na ipinangako mo. Tinatanggap ko ang kalusugan at lakas na galing sa iyo. Whereas if you are declaring, Lord, dinideklara ko dahil sa mga latay mo, ako'y magaling na. So, praying the Lord, Lord, thank you for being my shepherd. I trust to you to provide everything I need today. Whereas kung declaring, I declare, Lord, that the Lord is my shepherd, therefore I shall not lack in everything I need. So in praying the word, Lord, ikaw ang aking tustos, naniniwala akong hindi mo ako pababayaan. While declaring, I declare the Lord, ikaw bibigay ng Diyos ang lahat ng aking kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, praying is conversing. Nakikipag-usap ka kay Lord. It builds intimacy and dependence on God. While declaration is confessing, proclaiming. It builds faith and confidence. Prayer is power in your relationship with God. While declaration is the power in your mouth. There is power in your mouth. Di ba sabi nga niya, death and life and the power of the tongue, we and you that love it will eat the fruit thereof. So there is power in your mouth. So both are powerful because they keep you focused on God's word. Hindi sila dapat pagpilian kung praying the word or declaring the word. But praying the word and declaring the word equals complete power. Amen. You confess God's truth and at the same time depend on Him to fulfill it. Amen. So, hindi mo dapat sila pagpilian. Praying the word, pwede mong i-combine. Praying the word and declaring the word is powerful. So, yun ang pwede mong gawin. Hindi mo dapat sila pagpilian.
So tapos na po tayo doon sa how. Paano tayo mag-focus doon sa Word? So bakit naman? Bakit kailangan nating mag-focus on the Word of God? Number one is, it brings clarity and direction. In Psalms 119:105, your Word is a lamp to my feet and a light to my path. The Word gives guidance in confusing times. When you don't know what decision to make, kung hindi mo alam kung anong decision ang gagawin mo, the Word of God shows you what is right and wrong. Bibigyan kanya kung ano ang dapat na gawin mo, kung ano ang dapat na decision na gagawin mo. If you don't stay focused on the Word, you get easily lost. Pag papasok ka sa maling relasyon, papasok ka sa maling tao, papasok ka sa maling daan, sa maling desisyon. Ganyan ang salita ng Diyos. Hindi niya ibibigay lahat ang sagot sa iisang araw, pero gagabayan kanya araw-araw. Hindi niya ibibigay ng bagsakan, kundi installment. Bakit? Dahil araw-araw kailangan mo si Lord sa buhay mo. Amen. Dahil araw-araw nagdi-decision ka. Dahil araw-araw gumagawa ka ng mga bagay na kailangan mo si Lord. Kaya araw-araw din kang binibigyan ni Lord ng guidance at salita niya. Amen. Amen. Staying focused keeps you from wandering into wrong paths. Kapag hindi mo alam kung saan ka dadaan, ang salita ng Diyos ang nagbibigay liwanag para makita mo ang tamang daan at tamang landas. It guides your steps one at a time. Hindi man ibigay ni Lord ang buong larawan, pero bibigyan kanya ng liwanag sa susunod na hakbang mo. Kung may ilaw ka, kahit paunti-unti, nakakarating ka sa dapat mong puntahan. Bakit? Dahil hindi ka malilihis ng daan. Dahil may nag-guide sa iyo na liwanag at ang liwanag na yun ay ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Why should we stay focused? Number two is it builds faith and confidence. Number one, brings clarity and direction. Number two, it builds our faith and confidence. In Romans 110 verse 17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. The more you focus on the word, the stronger your faith becomes. God's word is like seed planted in the soil of your heart. Kung makikita natin dito, yung tenga natin may nagbubulong. So, yung hearing comes, faith comes by hearing and hearing the word of God. And the word of God is like the seed na nakatanim sa ating puso at tutubo yan sa ating puso. Sa simula, makikita natin yung salita ni Lord is mali lang yan na parang binhi. So makikita mo na walang nangyayari. Pero kapag patuloy mo itong dinidiligan ng salita ng Diyos, ng pagbabasa, ng pakikinig, ng pagmimeditate ng salita ng Diyos, unti-unti itong tutubo. At habang lumilipas ang panahon, anong mangyayari? Yung maliit na binhing yun, lalaki ng lalaki ng lalaki hanggang maging isang puno. At magiging matibay ito at hindi kayang igupo kahit ng malakas na bagyo o ang malakas na hangin. Pero kapag tumigil ka sa pagtidilig, tumigil ka sa salita ng Diyos, ang binhi ay matutuyo at mamamatay. Pero kung patuloy mo itong didiligan, lalalim ang ugat nito at ang iyong pananampalataya ay uusbong mas lalong lalaki. Kaya hindi ka basta-basta matitinag ng anumang problema o takot dahil ang ugat mo ay nakabaon sa salita ng Diyos. Dahil lalong-lalo na ngayong maraming mga nangyayaring mga sakuna, mga trahedya, mga hindi natin sa iba't ibang panig ng mundo. So ngayon ang panahon para mas lalo tayong kumapit sa salita ng Diyos. Mas lalo tayong mag-focus, i-focus ang ating kaisipan, i-focus ang ating mata kay Jesus. Bakit? Dahil hindi natin control yung sitwasyon. Amen po ba? And it makes you confidence in God's word. It makes you confident in God's word, in God's promises despite circumstances. Magiging confident ka saan? Kanino? Sa salita ni Lord, kay Lord, hindi sa sarili mo, but in God's promises. Kaya kahit may problema, may mga imposibleng sitwasyon, kampante ka pa rin. Bakit? Dahil alam mo ang mga pangako ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, sa anumang aspeto ng iyong buhay. Kung araw-araw kang nakikinig, kung araw-araw kang nagbabasa ng salita ng Diyos, kung araw-araw kang nagme-meditate, yung nabubuo yung tiwala mo kay Lord at na naniniwala ka na tapat siya na kumikilos
kahit hindi mo nakikita ang pangako ng Diyos sa buhay mo at magugulat ka na lang bakit. One day, makikita mo lang nandyan na yung resulta ng pinananampalatayanan mo. Amen. Amen. No word, no growth. More word, more strength. Amen. Amen. So, why should we focus? Brings clarity and direction, builds faith and confidence. Number 3, brings peace and stability. In Isaiah 26:3, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. Distractions bring worry. Maraming yung mga distractions nagdadala sa atin niyang alalahanin. But the word anchors your heart in peace. It calms anxiety and keeps your mind stable. Makikita natin dyan yung barko, napakalaking barko, pero kung inilatag na niya, inihagis na niya yung anchor niya, kahit na gaano kalakas pa yung hangin, kahit daanan pa yan ng bagyo, yung barko, gagalaw-galaw lang yan. Pero yung anchor na nakabaon doon sa lupa, hindi maalis. Bakit? Maliit lang yung anchor na nakabaon sa lupa, bagkus yung barko is napakalaki, pero kahit na gaano kalakas yung hangin, hindi siya matitinag. Nandoon lang nagagalaw-galaw, pero hindi siya ilalayo ng hangin. Bakit? Ganun din tayo. Reading and focusing on God's work is like an anchor. No matter how strong the storm is, you remain steady and peaceful inside. Amen. Amen. Because we know that the Word of God reminds us that God is in control of everything. Next, when your heart is fixed on the Word, number 4 is equips for victory over temptation. Number 1 brings clarity and direction. Bakit natin kailangan mag-stay focused on the Word? Number 2 builds faith and confidence. Number 3, it brings peace and stability. And 4th, it equips for victory and temptation. In Matthew 4:4, alam natin ang kwento ni Jesus. Jesus overcame temptation by focusing in the Word ng tinukso ni Satan doon sa bundok. When your heart is fixed on the Word, your enemy's lies lose its power. So walang kapangyarihan daw yung deception, yung kasinungalingan ng kaaway sa buhay natin. Kapag ang puso mo ay hindi nakafocus sa salita ng Diyos, madali kang malinlang ng kaaway. Bakit? Dahil hindi mo alam yung katotohanan. So, ang kasinungalingan ay yun pala, ganito pala, ganyan. So, but if you know the Word of God, hindi ka basta-basta malilinlang ng kaaway. Hindi ka madaling mahulog sa tukso dahil alam mo ang katotohanan. So, ang sample natin dyan, example number 1, ang sabi ng kaaway, wala ka ng pag-asa. So, ano ang sabi ng salita ni Lord? Hindi. Sasabihin mo, hindi ako naniniwala. Ang sabi ng Diyos, may plano siya sa akin. Sa anong word? Sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord, the plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. So hindi mo tatanggapin yung sinabi sa'yo, yung isinisiksik ng kaaway sa'yo, na wala ka ng pag-asa. Dahil alam mo yung salita ng Lord, na ang salitang yun is para sa'yo na may pag-asa ka, dahil alam mo na may plano si Lord na maganda sa buhay mo. Amen. Ang resulta? Hindi ka mawawalan, hindi kayang talunin, hindi ka mawawalan ng pag-asa kahit mahirap ang sitwasyon na meron ka. Hindi ka susuko dahil alam mong may mabuting plano ang Diyos sa buhay mo. So, hindi kayang talunin ng kasinungalingan ng kaaway ang puso mo kung ito ay puno ng katotohanan, kung ito ay puno ng salita ng Diyos, kung ito ay may itinatago kang Word of God sa puso mo. Amen. Ano pa? Sample number 2 is, sabi ng kaaway, you're alone. God has abandoned you. God has left you. Kung may pinagdadanan ka, sabi ng kaaway, tinaynanan ka lang na katawan mo, tinaynanan ka lang ng Lord. Pero kung alam mo ang salita ni Lord, sabi mo, I will never leave you nor forsake you, sabi ni Lord sa Hebrews 13:5. So anong resulta? Dahil alam mo ang pangako ng Diyos, mawawalan ng saysay, mawawalan ng bisa yung kasinungalingan ng kaaway. So, hindi ka nagpadala sa takot, kundi nagtiwala ka sa Diyos. So, anong maging may dudulot nito?
naging mabuti ang resulta. So hindi ka nagpanik, nagkaroon ng kapayapaan yung puso mo dahil alam mo yung salita ng Diyos sa bawat sitwasyon na meron ka. Amen. Amen. Equips for victory over temptation, it becomes your sword in spiritual warfare in Ephesians 6:17 and Hebrews 4:12. Next. Next, please. So, yung spiritual sword mo daw, tulad ni Jesus, ginagamit niya ang salitang sandata para manalo sa spiritual na laban. Sabi ko nga, Lord, bakit yung salita mo, Lord, is ikinumpara sa double-edged sword, hindi lang one-edged sword, one-edged lang na sword yung ikinumpara sa salita mo. So, a single-edged sword can cut only one direction. Yung isang talim lang ng sandata, iisa lang ang makakat nun. But a double-edged sword cuts both ways, forward and backward. It means it is sharper, it is stronger, and it is more effective. Ganyan po ang salita ng Diyos. Double-edged sword. And ano pang pwedeng gawin ng double-edged sword na salita ng Diyos? It cuts through lies and reveals the truth. Ang salita ng Diyos ay nag-expose sa kasinungalingan ng kaaway at naglalantad ng katotohanan. It cuts both the enemy and the believer for correction. So, it defeats yung one-edged sword. It cuts the enemy, the Satan, the deception, the temptation, the worries, mga alalahanin, and the other side fights the devil. So, ganun yung other side ng sword. And it also corrects us. Our attitudes, our pride, our sin, our wrong motives. And the other side of the sword, it works inside of us, purifying our heart. So, ganun ang salita ng Lord. The Word of God is not just to win the battles, but it also changes us. It doesn't only attack, but it also transforms us. Amen. Amen. Why should we stay focused on the Word? One, it brings clarity and direction. It builds faith and confidence. It brings peace and stability. It equips for victory and temptation. And number 5, it produces fruits and success. Doon nga sa Joshua 1:8, sabi niya, meditate it on day and night, then you will make your way prosperous and have good success. It shapes your decisions. Kapag nakatuon ka sa salita ni Lord, maapektuhan ang mindset mo. At sa paggawa ng decision, sa araw-araw na ginagawa mong desisyon. Hindi ka papasok sa mali o padalos-dalos na magdesisyon sa bawat hakbang na ginagawa mo. Bagkus, inuuna mo muna ang salita ni Lord. Lord, ito bang gagawin kong decision in line ba with your will? Lord, ito bang gagawin kong decision? Naayon ba sa'yo? So ganun, pinupungkahin mo muna sa salita ni Lord kung tama ba yung ginagawa mong desisyon. Amen. It produces lasting fruit in your life, in your family, in your work. Dahil dito, unti-unti kang nagkakaroon ng mabubuting bunga sa buhay. Tulad ng nakikita natin dyan. So, ihalin tulad natin yung word of God sa isang magsasaka. Ang isang magsasaka ay nagtatanim. So, sa unang araw, wala pa siyang nakikitang bunga. So, hagis lang siya ng binhi. So, wala siyang nakikitang bunga. So, sa unang araw, wala pa siyang nakikitang bunga. So, makikita natin doon sa unang illustration sa picture, wala pa. So, sa araw-araw na patuloy siya na nagdidilig, nag-aalaga, na hindi sumusuko, ganun din tayo. Kung patuloy tayo na nag-meditate ng salita ni Lord, na nagbabasa, na nakikinig, pagkatapos ng ilang araw, pagkatapos ng ilang buwan, lumipas ang panahon, lumipas ang maraming buwan, makikita na lang ng magsasaka, unti-unti nang lumilitaw yung bunga, nakikita na yung harvest niya, nakikita na yung harvest niyang gulay, yung prutas, yung ani niya, na handa na niyang anihin. So, ganun din ang salita ng Diyos. Kapag araw-araw mo itong binubulay-bulay at sinusunod, minimeditate,
unti-unti nitong binabago ang buhay mo, unti-unti nitong binabago ang mindset mo, nagkakaroon ka ng tamang desisyon, nagkakaroon ng mabubuting resulta. Hindi man ito instant, dahil kapag binasa mo ngayon, bukas instant magic, hindi. Araw-araw, kailangan araw-araw. Pero sa araw-araw na ginagawa mo, consistent reading the Word of God, consistent meditating and hearing the Word of God, may katiyakan, may kasiguraduhan na sa darating na mga araw, sa darating na mga panahon, sa darating na mga buwan, nakakaroon ito ng magandang bunga. At ano ang magandang bungang yan? Makikita mo na lang ang magandang resulta sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa position mo, sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Bakit? Dahil hindi ka humintong magtanim, hindi ka humintong magdilig, hindi ka humintong nakinig ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Ganyan ang salita ni Lord. And number 6 is, it transforms your character and mindset. In Romans 12:2, sabi niya, be transformed by the renewing of your mind. Sabi niya, the more you meditate on the Word, the more your life reflects Christ. So kung ang buhay, kung the more daw na nagme-meditate ka ng salita ng Lord, the more na nagfo-focus ka sa salita ni Lord, the more yung buhay mo ay nagiging parang kay Kristo. Nire-reflect niya yung buhay ni Kristo. The way our thinking begin to change. Naiiba yung kaisipan mo. Yung dating ikaw na walang pasensya, nagkakaroon ka ng mapasensya ka la. Nung dati na wali naning nang mula batet, agis unya. Pero nung nag-umpisa ka na nag-focus sa Word of God, biglang sasabihin ng Holy Spirit, ay, andi manaya ako dapat i-chismis. Kasi hindi mo na kwan yun, hindi mo na concern yun. Hindi mo na business yun. So, imbis na i-chismis mo yung tao, ipag-pray mo yung tao. Lord, kung ano man yung pinagdaanan niya, bakit nagkakaroon siya ng ganyan, bakit ganyan yung buhay niya. Lord, I pray for her, I pray for him, O God. Let your salvation, I declare salvation over her life. And Lord, let your Holy Spirit intervene with her situation. So, ganun. Kung dati na anong tawag dito, yung mapagsalitaan ka lang ng hindi maganda, sensitibo. So, hindi pala, sensitive. Tapos, tandaan tutan. Tapos si katumo, nung karonakin, walang siya. So, hindi. Nung dating ganun ka, nung nagbabasa ka na ng salita ng Lord, kinukorek na yung character mo, kunikorek na yung mindset mo. So, imbis na ganun, nagkakaroon ka na ng pusong mapagpatawad. Puso na mahinahon. Lord, ang gano'ng katawan unya, Lord, nasa kitanak, Lord, initil ko yung katawan, araya-arayan, nararamdaman ko sakit, ibinibigay ko sa iyo, Lord. Palitan mo, Panginoon, ng puso, Panginoon, na mapagpahinahon, puso na mapagpatawad. Tapos kung dumadaan ka man sa wala rin sitwasyon, kasi di ba napapansin nyo kung may sitwasyon na ipinapanalangin mo na, Lord, hindi mo katawan na pasensya, mas lalo yan, danto ka may situation kung saan madidevelop yung patience mo. Tapos kung dati na mapagmataas ka, dati na kasi ganito, ganyan, I have my own ability, kaya ko ito sa sarili ko, kaya ko ito dahil may resources ako, dahil ganito, ganyan. Ngayon, magkakaroon ka ng puso na mapagpakumbaba dahil sasabihin mo, Lord, kung wala ka, Panginoon, wala sa akin lahat ng ito, Lord, galing sa'yo lahat pinagmulan nito, wala akong maipagmamalaki, Lord, kundi lahat ng ito, Lord, sa'yo lahat to. Kaya, Lord, sa'yo ang papuri, pagsamba, pasasalamat. Yun, ganun ang salita ng Diyos, binabago ang kanyang character, ang kanyang mindset. Amen. And it keeps you from conforming the world's systems. The world system often teaches things that are against God. So, yung selfishness, yung pagka-greedy, yung mahiganti, pride, mapagmataas, living only for pleasure, yun yung world system. Yun yung gustong-gusto ng kamunduhan. Pero kung ikaw ay binago na ng Diyos dahil sa kanyang salita na nababasa mo, magkakaroon ka na ng hindi ka na basta-basta sumasabay sa mga yun. Nagkakaroon ka na ng adya
magkakaroon ka na ng control sa mga bagay. Tapos napapaisip ka na lang, ay hindi ito. Dahil ang Holy Spirit, as you depend on the Holy Spirit, sabi ng Holy Spirit, anak, hindi yan. Ito ang gawin mo. So dito ka, wag mong gawin yan. Wag kang makisama. Kasi nga amay, anong tag dito yung pag may sakit ka, yung pag-albularyo or manisya ka ganito, ganyan, pag hindi mo pa alam yung salita ni Lord, may sinabi sila na, punta ka sa ganito, punta sa ganyan, unla ka mo. Pero as you know the Word of God, hindi ka pupunta sa taong yan na mampaalbularyo. Bakit? Kasi antam niya si salita na katawan, si katususay, nabayubay siya sa cross dahil so by the stripes of Jesus Christ, you are healed. Kaya gumaling ka hindi sa albularyo, kundi gagaling ka dahil sa pananampalataya mo at sa ginawa ni Jesus sa cross. Dahil kinuha na niya lahat ng sakit, ganun po. O hindi ka makikinig kung ano yung sistema ng mundo. Sa halip na gayahin mo yung takbo ng mundo, pipiliin mo kung ano yung tama, pipiliin mo kung ano yung righteous sa harapan ni Lord, pipiliin mo kung ano yung holy at banal sa mata ng Diyos. Amen. The Word protects you from being influenced by wrong values and help you live differently according to God's standard, not of the world's standard. Amen. Amen. Next is, why should we stay focused on the Word of God? It brings clarity and direction. It builds our faith and confidence. It brings peace and stability. It equips for victory and temptation. And it produces fruit and success, transform our character and mindset. And the last but not the least is to secure our eternal reward. In John 8:31-32, if you continue in my word, you are truly my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Staying focused in the word keeps you aligned with God until the end. Tulad nung kumpas, nakikita natin dyan yung kumpas. Nananatili ka sa tamang landas. Bakit? Dahil malapit ka sa Diyos at tapat ka sa Kanyang kalooban. Ang salita ng Diyos ay makikita natin parang kumpas. May direction yan. May north, may south, may east and west. Na siyang nagbibigay sa iyo ng tamang direction para lumayo ka sa anumang tukso, para lumayo ka sa pagkaligaw. So, It secures our eternal inheritance in Christ. When you stay faithful to God's Word, you are not only blessed sa buhay na ito na meron ka dito sa mundo, but you are also being prepared for the life that awaits you therein, eternal with Christ. So even when your life gets difficult dito sa mundo, the Word keeps your faith steady and your direction clear. Bakit? You will finish the journey that the God has given you, that yung purpose mo, magagawa mo. Bakit? Dahil nakaangkla ka sa salita ni Lord. Dahil andoon yung focus mo sa salita ni Lord. Dahil andoon yung mata mo na nakapokus sa ating Panginoong Jesus. Amen. The Word helps you remain faithful until the very end. So, hindi na po kaila sa atin ang nangyayari ngayon sa ating mundo. So, kaliwat kanan, sa iba't ibang dako ng daigdig, nakikita natin, naririnig natin, nababasa natin, napapanood natin, yung iba't ibang mga trahedya, mga sakuna, mga lindol. So, ngayon yung best time para tayo ay kumapit sa salita ng Diyos. Hindi yung sa sunod, wag mo nang ipagpabukas. Bakit? Dahil hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. So ngayon pa lang, umpisahan mo na maging rooted sa salita ni Lord. Umpisahan mo na ng pagkaroon ng journal, isulat mo doon. Lord, ganito, ganyan. Lord, anong word mo sa akin? So, in October 10, 2025 at 5:30 a.m., the Word of God is ganito. Lord, thank you, Panginoon, dahil according to your Word, ganito, kiniklaim ko yan. So pagdating ulit ng kinabukasan, magkaroon ka ulit ng journal, isulat mo ulit doon. So yun yung love letter ni Lord sa'yo. Yun yung Word ni Lord sa'yo. Bakit? Dahil hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin yun. Paano pag hindi mo dala ang Bible mo? Paano kung
may pinuntahan ka o may nangyaring hindi natin inahasahan. So mayroon kang journal at mayroon kang yung word na yun hindi lang nakasulat sa journal mo, kundi na-memorize mo yan nandun sa puso mo, nandun sa isip mo dahil kakailanganin mo yun. Hindi ibibigay ni Lord sa iyo yun kung hindi mo kakailanganin. Amen. Amen. So, sino dito ang nagnanais na mapagtagumpayan ang bawat laban na kanyang kakaharapin? Say amen. Amen. Sino ang gustong manatiling matatag sa kabila ng lahat ng hamon ng buhay? Amen. Sino ang nagnanais na hindi matinag kahit dumaan pa ang matitinting pagsubok at unos ng buhay? Amen. Sino ang ayaw malinlang ng kasinungalingan ng kaaway? Amen. Sino ang gustong manatiling tapat hanggang sa pagbabalik muli ng ating Panginoong Hesus? Amen. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Stay focused on the Word and fix our eyes on our Lord and only Savior Jesus Christ. Yun po ang dapat natin gawin sa ngayon. Hindi na natin dapat ipagpabukas ngayon. Ngayon na. Now is the time, hindi tomorrow. So for that, we give God the glory, honor, and praises. And pinapanalangin ko kung ano man, Lord, ang ano man, Panginoon, Lord, ang narinig namin, Panginoon, sa umagang ito, hayaan mo, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, ang siyang magbigay, Panginoon, ng buhay, ng kalakasan, Panginoon, ng kagalakan sa bawat buhay namin, sa sitwasyon, Panginoon, sa kapaligiran namin, O God. Alisin mo, Panginoon, ang takot sa puso namin, sa buhay namin, sa kaisipan namin, bagkus, Panginoon, Lord, tatayuan namin, Panginoon, at ikiklaim, Panginoon, ang iyong salita, ang siyang hindi marilit na kapayapaan mo, Diyos, ang siyang maging ingat, O Diyos, sa aming puso't isipan, O God, sa aming pamilya, O God, at Panginoon, naniniwala kami, O God, we are protected, O God, by the blood of Jesus, O God, we are untouchable, O God, we are preserved, O God, our lives are preserved, O God, our faith is preserved, O God, our family is preserved, our loved ones is preserved, O God, our children are preserved, our day is preserved, O God, until your coming, O God. At naniniwala kami, Panginoon, ang bawat salita mo, Panginoon, na aming narinig, hayaan mo, Panginoon, Lord, na cover it with your precious blood, Panginoon, ng sagayon, Lord, hindi kayang nakawin, O God, ng kaaway, bagkus, Panginoon, Lord, it will grow, O God, that seed will grow, O God, and Lord, it will grow, O God, it will plant, O God, into a big tree, O God, at magiging sandigan namin, Panginoon, ang inyong salita, Panginoon, sa buhay namin, O Diyos. Kaya Lord, naniniwala kami sa araw na ito, Panginoon, sasamahan at tuturuan mo kami, Panginoon, kung paano, Panginoon, Lord, mas lalo ka naming makilala, mas lalo kaming mag-focus, O God, at mas lalo, Panginoon, na mag-anchor kami, Panginoon, sa iyong salita, O Diyos. Kaya Lord, salamat, Panginoon, sinisilihan din namin, Panginoon, Lord, hallelujah, ang salita mo, Panginoon, ng aming communion, O God. O Lord, sa oras na ito, Panginoon Lord, anuman, Panginoon Lord, ang mga narinig namin, O let it be, Panginoon, it shall be, O God, pass in our life, O God. Your word, O God, will manifest in our life, O God. And Lord, your name be glorified, O God. At Panginoon, hallelujah, ang communion, Panginoon, O God, na aming marireceive, O God, sa araw na ito, Panginoon, ang siyang magsilyo, Panginoon, O God, sa bawat buhay namin, O God, sa kalusugan namin, sa mga mahal namin sa buhay, O God. Kinakan sila namin, Panginoon, anumang gawa, trabaho, sandata at taktika ng kaaway sa buhay namin, sa isip namin, sa puso namin, O God. Bagkus, Panginoon, we declare, O God, your victory, O God. Life is our portion, O God. Victory is our portion, O God. Hallelujah. Spiritual blessing is our portion, O God. And higit sa lahat, O Lord, your glory is our portion, O God, in this life, O God. Lord, we ask you, O God, all this, O God, and seal it by the blood of Jesus, O God, and with the power of your Holy Spirit, O God. This we ask and pray in the name of our Yeshua the Christ. Amen and amen.